Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang paliwanag sa talatang Philippians 4:6 ay ang sumusunod, panimula. Ang talatang ito ay isa sa pinakanakaaliw at pinakamadalas balikan ng mga Kristiyano, lalo na kapag puno ng problema, takot o pag-aalala ang buhay. Isinulat ito ni Apostol Pablo habang siya ay nasa bilangguan, ngunit kapansin-pansin. Wala siyang takot, wala siyang reklamo kundi kapayapaan. Ibig sabihin, ang sinasabi niya rito ay hindi teorya, kundi karanasang totoo. Isa, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ang salitang mabalisa ay nangangahulugang labis na pag-aalala, pagdadala ng bigat sa isipan at puso, takot sa hinaharap. Hindi sinasabi ng Diyos na wala tayong karapatang makaramdam ng problema. Ang sinasabi niya ay, huwag mong hayaang ang pag-aalala ang maghari sa puso mo. Ay tandaan, ang pag-aalala ay parang pag-uulit ng problema sa isip, pero walang solusyon. Marami sa atin ang nag-aalala sa pera, nag-aalala sa pamilya, nag-aalala sa kalusugan, nag-aalala sa kinabukasan, pero malinaw ang salita ng Diyos. Sa anumang bagay ang walang exempted. Pangalawa, kundi sa lahat ng bagay ay idulog ninyo sa Diyos. Dito nagiging malinaw ang solusyon. Hindi sinabi ng Diyos na, ayusin mo mag-isa, magpakatatag ka lang. Sanayin mo sarili mo. Ang sabi niya, idulog mo sa akin, ang panalangin ay hindi huling option, hindi lang kapag wala ka ng magawa. Ito ang unang hakbang ng pananampalataya. Kapag ang problema ay masyadong mabigat, idulog sa Diyos, masyadong magulo, idulog sa Diyos. Hindi mo maintindihan, idulog sa Diyos. Pangatlo, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, may dalawang uri ng paglapit sa Diyos dito, ay panalangin. Ito ay regular na pakikipag-usap sa Diyos. Pagpupuri, pagsuko, pakikipag-ugnayan, pagsusumamo. Ito ay taos-pusong paghingi. Ibig sabihin, totoo, bukas, walang pagpapanggap, pwede kang umiyak. Pwede mong sabihin, Panginoon, hindi ko na kaya. Hindi natatakot ang Diyos sa iyong kahinaan. Mas nalulugod siya kapag totoo ka. Pang-apat, na may pagpapasalamat. Ito ang pinakamahirap pero pinakamahalagang bahagi. Bakit kailangang magpasalamat kahit may problema? Dahil ang pasasalamat ay pagpapahayag ng tiwala. Pagsasabing, Diyos, hawak mo ito. Pag-aalala sa mga nagawa na niya noon ay kapag nagpapasalamat ka. Bumababa ang takot. Tumataas ang pananampalataya. Nagbabago ang pananaw mo. Hindi dahil tapos na ang problema, kundi dahil may Diyos kang sandigan. Abot ang mensahe. Ang Filipos 4:6 ay nagtuturo ng palitan. Ibigay mo ang pag-aalala at tatanggapin mo ang kapayapaan. Hindi niya sinabing mawawala agad ang problema, pero sa susunod na talata, Filipos 4:7 pinangako niya, ang kapayapaan ng Diyos, ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. Please support the Bible Verse of God by subscribe, follow, like, and share. May God bless us all. To God be the glory.